Nagsisimula ang pelikula sa isang grupo ng mga lalaki na pumapasok sa isang pinagmumultuhan at lugar na walang tao para maghanap ng isang bagay. Habang nagsisiyasat sila ay natuklasan nila ang isang malaking bahay na may magandang tanawin na puno ng mga kumikislap na parol. Nagpasya si Wooji na pinuno ng grupo na pumasok sa bahay kung saan nagulat sila sa mga magagandang babae na sumasayaw. Si Wooji at ang kanyang grupo ay nabighani sa kagandahan ng mga babae. Hinubad nila ang ilang mga gamit na balak magpalipas ng gabi sa lugar na iyon. Lumapit si Wooji sa isang magandang babae na nagngangalang Sarah Xiao na nakaupong mag-isa habang sumasayaw ang iba. Sinubukan niyang akitin siya at hinaplos ang makinis nitong balat na parang seda. Hindi niya napansin ang isang demonyong kamay na sumulpot sa kanyang likuran at handang sumunggab. Sa kabutihang palad ay naramdaman ni Wooji ang panganib at nagawa niyang iwasan ang pag-atake ng mga babaeng demonyo. Si Sarah Xiao pala at ang lahat ng iba pang magagandang babae ay mga babaeng demonyo. Kaya mabilis na kinuha ni Wooji at ng kanyang grupo ang kanilang mga sandata at nakipaglaban kay Sarah at sa iba pang babaeng demonyo. Ang grupo ni Wooji ay nagpapatunay na hindi ordinaryong grupo ng mga lalaki. Ang kanilang bihasang kasanayan sa pakikipaglaban ay nagpapahintulot sa kanila na talunin ang ilan sa mga demonyo. Hindi nagtagal ay naging madilim ang kapaligiran sa bahay nang biglang nawala ang mga babaeng demonyo. Ngunit hindi ibinaba ni Wooji at ng kanyang mga tauhan ang kanilang sandata at bumuo ng isang matibay na depensa upang maghanda para sa pag-atake. Tamang-tama dahil dumating ang pag-atake at isa-isang dinala ang mga miyembro ng grupo sa likod ng kurtina ng hindi nakikitang puwersa. Ang kanilang mga bangkay ay itinapon pabalik sa presensya ni Wooji sa isang nakakakilabot na estado, na para bang ang kanilang mga kaluluwa ay walang awang sinipsip. Nang si Wooji na lamang ang nabubuhay ang pinuno ng mga demonyo ay lumitaw sa harap niya. Ang pinunong ito ay isang lalaking demonyo na nagngangalang Lawlaw na namumuno sa kanyang nasasakupan kabilang na si Sarah. Sa kabila ng pagkamatay ng kanyang mga kasama, tumanggi si Wooji na sumuko at sinubukan na labanan si Lao gayunpaman, ang kanyang lakas ay walang kapantay kay Lao. Madali siyang natalo ni Lao at sinipsip ang kanyang kaluluwa upang madagdagan ang kanyang sariling kapangyarihan. Ang eksena pagkatapos ay lumipat sa isang binata na nagngangalang Chai Chen, isang estudyanteng papunta sa kabisera upang mag-aral at naglalakad sa kagubatan habang bitbit ang kanyang bag na kahoy. Dahil sa hindi pagkakaunawaan, hindi sinasadyang nasangkot siya sa away ng dalawang grupo sa isang restaurant na nag-udyok sa kanya na tumakas sa lugar. Nang gabing yun pagkatapos ng kanyang panalangin sa mga Diyos, tumingala si Chai Chen at nakita ang isang painting na nakasabit sa sanga ng puno. Nang makita ang kagandahan nito at sa pag-aakalang walang nagmamay-ari, nagpasya siyang kunin ito para sa kanyang sarili. Gumamit siya ng hagdan para umakyat sa puno at sinubukan na kunin ang painting, habang kinukuha niya ito ay biglang sumulpot si Sarah sa kanyang likuran at niyakap ang kanyang mga balikat. Nang mapagtanto niyang may ibang tao, lumingon siya ngunit wala siyang nakita. Kasabay nito ay dumating ang isang lalaki na nagngangalang Yan Chixia. Siya ay isang mangangaso ng demonyo at nararamdaman ang presensya ng isang demonyo sa lokasyon na iyon. Di nagtagal ay lumitaw ang isang lalaking nagngangalang Hua at hinamon si Chixia ng isang laban, mukhang kilala nila ang isa't isa at may problema silang dapat ayusin. Pinili ni Hua na ayusin ito sa pamamagitan ng isang away na humantong sa isang matinding labanan sa pagitan nila. Samantala sa ibang lugar ay makikita ang isang matandang lalaki na nagngangalang Opaw na inililibing ang bangkay ng isang babae sa likod ng kanyang bahay, pagkatapos ay lumitaw si Sarah at pumasok sa kanyang bahay. Nang mapagtanto ang panghihimasok, hinawakan ni Opaw ang kanyang espada at nagmamadaling pumasok upang mahuli ang nilalang. Habang hinahanap ito ay nagulat siya sa biglaang paglitaw ng painting at nakulong siya sa mundong inilalarawan sa loob nito. Dahil napagtanto na nasa ibang lugar siya ay naglakad siya sa lugar at nakilala ang isang magandang babae na nakaupong mag-isa. Ang magandang babae ay walang iba kundi si Sarah na ipinakita ang kanyang tunay na nakakatakot na mukha, sinipsip niya ang kanyang kaluluwa at inilagay ito sa isang bote. Samantala si Chai Chen na nasa harap na ng bahay ni Opaw ay kumatok sa pinto. Umaasang papayagan siya ng may-ari na magpalipas ng gabi dahil wala siyang makitang malapit na hotel o iba pang mga bahay. Nang tuluyang bumukas ang pinto ay nagulat siya nang makita niya ang isang magandang babae na si Sarah na kanina pa naghihintay sa kanyang pagdating. Si Chai Chen ay nabighani sa kanyang kagandahan kaya hindi siya nakapagsalita agad. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya na pupunta siya sa kabisera upang mag-aral at nakiusap na hayaan siyang manatili sa gabi. Walang pag-aalinlangan na pumayag ito at pinapasok siya sa loob. Pagdating sa bahay ay narinig ni Chai Chen ang isang kakaibang tunog na nagmumula sa isa pang silid. Nang mag-iimbestiga na siya ay pinigilan siya ni Sarah sa pamamagitan ng pagyakap sa kanya.
ginawa niya yun dahil nasa kwartong yun ang bangkay ni Opaw na katatapos niya lang patayin. Gayunpaman ang kanyang aksyon ay nagdulot ng labis na reaksyon mula kay Chai Chen, hindi niya sinasadyang napunit ang kanyang damit dahil siya ay labis na kinabahan. Kaya naman sinamantala ng demonyo ang sandali at sinimulan siyang akitin upang makuha ang kanyang kaluluwa. Sa kabutihang palad ang dalisay at marangal na puso ni Chai Chen ay hindi natukso sa pang-aakit ni Sarah at nagmamadaling umalis sa lugar. Nang makitang nabigo ang kanyang pang-aakit, labis siyang humanga sa lalaki sa pagiging dakila ng kanyang pagkatao. Habang naglalakad sa kagubatan sa kalagitnaan ng gabi, si Chai Chen ay naiinis sa kanyang sarili dahil sa hindi paghingi ng tawad kay Sarah matapos mapunit ang kanyang damit. Binato niya ng bato ang puno upang ilabas ang galit at sa hindi inaasahang pagkakataon ay tumama ang bato kay Hua, na pinagmamasdan ng sitwasyon mula sa tuktok ng puno. Si Hua na isang mangangaso ng demonyo ay bumaba at akmang aatakihin si Chai Chen gayunpaman, bago siya kumilos ay naramdaman niya ang presensya ng isang demonyo sa malapit. Itinigil niya ang kanyang layunin na atakihin si Chai Chen at naghanda para sa isang pag-atake, hindi nagtagal ay lumitaw si Lao at naglunsad ng pag-atake kay Hua. Dahil naramdaman ang palihim na pag-atake, nagtago si Chai Chen sa likod ng isang puno habang naglalaban si Hua at Lao. Dito ay napatunayan na malakas si Lao dahil nagawa niyang mapabagsak si Hua ng walang labis na pagsisikap. Pagkatapos ay nilapitan ni Lao si Chai Chen sa kanyang pinagtataguan at naghanda sa pagsipsip sa kanyang kaluluwa, dahil ang pagkuha ng isang dalisay na kaluluwa ay magbibigay sa kanya ng napakalakas na kapangyarihan. Akmang kikilos na si Lao nang biglang sumulpot si Chixia at iniligtas si Chai Chen mula sa lalaking demonyo. Pinalaya ni Chixia si Hua at magkasama nilang nilabanan si Lao na nagbunyag ng kanyang tunay na anyo. Sa kalagitnaan ng laban ay isang nakakabinging ingay ang narinig na boses pala ng demonyong hari, tila napagtanto ni Lao na may gustong sabihin ng hari ng demonyo kaya nagmadali siyang umalis sa lugar. Nang makitang tumakas si Lao, agad siyang hinabol ni Chixia dahilan para maiwan si Chai Chen na walang malay sa gitna ng kagubatan. Samantala sa mundo ng demonyo, plano ni Lao na patayin si Sarah dahil sa pagkabigo na makuha ang kaluluwa ni Chai Chen. Gayunpaman ang isa sa kanyang mga nasasakupan na babaeng demonyo na nagngangalang Shuang ay nakiusap sa kanya na patawarin si Sarah at bigyan ng isa pang pagkakataon upang makumpleto ang kanyang misyon. Pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang ay pumayag si Lao. Hinayaan niya si Sarah at binigyan ng isa pang pagkakataon upang tapusin ang kanyang gawain. Sa ibang lugar, si Chai Chen na may malay na sa wakas ay nagpatuloy sa kanyang paglalakbay patungo sa kabisera. Nang gabing yun dahil naabutan ng malakas na ulan ay nagpasya siyang magpahinga sa isang lumang abandonadong gusali, pagpasok niya ay agad siyang kinilabutan dahil napakaraming kabaong sa lugar. Balak na niyang lisanin ang nakakatakot na lugar na ito ngunit nakita niya si Chixia na naroon din. Dinala niya siya sa isang silid na magagamit niya para magpalipas ng gabi. Pagkatapos ay binigyan siya ng matanda ng isang libro ng mga panlaban sa demonyo na nagpapaliwanag na mapoprotektahan siya nito mula sa mga palihim na pag-atake. Partikular siyang pinaalalahanan ni Chixia na mag-lock ng pinto at huwag itong bubuksan kahit kanino, kahit na sa kanya anuman ang mangyari. Si Chixia na naroon upang manghuli ng mga demonyo ay nagmamadaling umalis upang maghanap ng anumang demonyo sa malapit. Hindi nagtagal, si Chai Chen na nagbabasa ng libro sa kanyang silid ay nakarinig ng katok sa pinto at sumisigaw ng tulong. Dahil sa mabuting kalooban ni Chai Chen ay binuksan niya ang pinto at nagulat siya nang makitang nandoon na si Sarah. Pumasok ito sa silid at gumawa ng kasinungalingan tungkol sa kanyang pamilya na pinatay ng isang demonyo at nagmakaawa sa kanya na protektahan siya. Nang marinig niya ito ay naawa siya sa kanya at ipinangako niya ang kanyang proteksyon. Sinamantala ni Sarah ang kabaitan at katapatan ni Chai Chen at sinubukan siyang mapasailalim sa kanyang nakamamatay na pang-aakit. Gayunpaman ang kanyang walang katulad na determinasyon ay nagpapanatili sa kanya na ganap na hindi maapektuhan sa kanyang mga aksyon, ngunit biglang kinabahan si Chai Chen nang makarinig siya ng nakakakilabot na boses na nagmumula sa kabilang kwarto. Tinukso siya ni Sarah at sinabing ang boses ay pag-aari ng isang masamang demonyo. Kaya dahil sa gulat ay inilabas ni Chai Chen ang libro na ibinigay sa kanya ni Chixia at hindi sinasadyang naitutok ito kay Sarah. Nagtaka si Chai Chen kung bakit naglabas ng liwanag ang libro na nagdulot ng matinding sakit kay Sarah, ngunit ilang sandali lang sa wakas ay napagtanto ni Chai Chen na siya ay isang demonyo at ang lahat ng sinabi niya sa kanya ay kasinungalingan. Dahil nalantad ang kanyang pagkukunwari, inatake siya ng demonyo ngunit agad siyang tumakbo dala ang libro, at sa huli ay nagawa niyang mapasuko si Sarah gamit ang libro. Gayunpaman ay nagpa siya ang may dakilang puso na si Chai Chen na huwag siyang patayin,
at sa halip ay inutusan ng babaeng demonyo na umalis sa lugar bago bumalik si Chisia. Si Sarah na labis na naantig sa kanyang kabaitan ay sumuko sa kanyang hangarin na patayin siya at nagmamadaling umalis sa lugar. Samantala sa ibang lugar, si Lau na hindi lubos na nagtitiwala kay Sarah ay ginising ang dalawang dakilang demonyo upang kunin ang banal na kaluluwa ni Chai Chen at maya-maya lang ang dalawang demonyo ay nagmadaling pumunta sa kinaroroonan ni Chai Chen. Ngunit sa halip ay nakatagpo nila si Chisia na nagbabantay sa lugar, at isang matinding labanan sa pagitan nila ay agad na nangyari. Sa kabilang banda, si Chai Chen na natutulog ay nagulat sa muling pagdating ni Sarah na nagsiwalat na si Lau ang nagtalaga sa kanya na patayin siya dahil gusto niya ang kanyang banal na kaluluwa. Ipinaliwanag ni Sarah na siya ay papatayin kapag siya ay nabigo sa kanyang tungkulin, nang malaman nito ay inalok ni Chai Chen ang kanyang buhay kay Sarah na umaasang maliligtas siya ng kanyang kaluluwa. Ang pagpapakitang ito ng sakripisyo ay nagpatunaw sa puso ng demonyo. Kaya naman hinimok niya ang lalaki na umalis dahil papunta na doon si Lau upang patayin siya. Gayunpaman ay tumanggi siyang umalis at sa halip ay piniling tulungan si Chisia na nakikipaglaban sa dalawang makapangyarihang demonyo. Kahit kulang sa karanasan at kakayahang lumaban ay sinubukan pa rin ni Chai Chen na tulungan si Chisia. Sa katunayan ay tinulungan din sila ni Sarah na agad na ikinagalit ni Chisia at nadismaya dahil nakipagkaibigan si Chai Chen sa isang demonyo na banta sa kanyang buhay. Sa huli ay nagawa ni Chisia na talunin ang dalawang demonyo, at hindi nagtagal ay nagmadali si Sarah na isama si Chai Chen at umalis kung saan nalaglag nila ang libro dahil sa pagmamadali. Hindi nagtagal ay dumating si Lau kasama si Shuang, nang makitang mas iniisip ni Sarah ang kaligtasan ni Chai Chen kaysa patayin ito ay labis na nadismaya si Shuang na agad siyang inatake ni Lau dahil sa pagtataksil. Nakita ito ni Chai Chen at nagmamadaling umalis sa eksena tila iniwan siyang mag-isa. Ngunit hindi pala talaga siya umalis dahil kinuha lang niya ang nahulog na libro at bumalik para tulungan si Sarah. Si Lau na galit ay nagbago sa kanyang tunay na anyo at ibinigay ang lahat ng kanyang lakas upang patayin si Sarah at Chai Chen ng sabay. Sa kabutihang palad ay dumating si Chisia at inatake si Lau gamit ang kanyang makapangyarihang espada. Dahil sa pag-atake ay naubusan ng lakas si Lau, kaya naman kinuha niya ang kapangyarihan ng isa sa kanyang mga nasasakupan upang magawa niya muling harapin si Chisia. Nang makita ito ay nagpasya si Shuang na umalis sa lugar, ipinasok din niya si Sarah at Chai Chen sa kanyang painting upang iligtas siya. Samantala si Chisia ay nagkaroon ng isang matinding laban sa mas malakas na ngayong si Lau. Si Chisia ay nabigla ngunit tumanggi siyang sumuko hanggang sa tuluyan niyang mapatay ang demonyo. Kasabay nito, si Chai Chen na ngayon ay nasa loob ng painting ni Sarah ay mukhang nakahinga ng maluwag dahil nakaligtas sila sa pag-atake ni Lau. Humingi ng tawad si Sarah sa kanyang mga pagtatangka, gayunpaman, walang pakialam si Chai Chen dahil alam niyang napilitan siyang gawin ito sa ilalim ng utos ni Lau. Di nagtagal ay sinabi ni Sarah kay Chai Chen ang tungkol sa kanyang nakaraan na isiniwalat na siya ay dating tao, ngunit ginawa siyang demonyo ni Lau. Matapos marinig ang kanyang kwento, naawa siya at hiniling na sumama sa kanya na nangangakong poprotektahan siya mula sa oras na iyon. Hindi nagtagal ay may puwersang humila palabas kay Sarah sa painting. Si Chai Chen na sinusubukan na tulungan siya ay nahila rin palabas at nagulat nang makita ang isang kawan ng mga demonyo na may hawak sa kanya. Sinubukan ni Chai Chen na iligtas si Sarah, ngunit ang grupo ng demonyo na dumukot sa kanya ay biglang naglaho. Sa wakas ay muling nakita ni Chai Chen si Chisia at nakiusap sa kanya na iligtas si Sarah. Nang marinig ang kanyang kahilingan ay tinanggihan ito ng matanda at hiniling na kalimutan na niya ito. Gayunpaman ay hindi ito maaaring gawin ni Chai Chen kay Sarah dahil nahulog na ang loob niya sa kanya. Patuloy niyang sinusubukan na hikayatin si Chisia ngunit ang mga ngaso ng demonyo ay nanatiling matatag sa kanyang desisyon. Ipinaliwanag niya na ang mga demonyong dumukot kay Sarah ay mga nasasakupan ng hari ng demonyo, dinala nila siya sa mundo ng demonyo na imposibleng makapasok ang mga nabubuhay na tao. Dahil alam niyang kailangan muna niyang mamatay para makapasok sa mundo ng demonyo, sinubukan ni Chai Chen na wakasan ang kanyang buhay. Nang makita ito ay pinigilan siya ni Chisia at sinubukan siyang kumbinsihin na huwag gumawa ng isang bagay na walang kabuluhan, ang isakripisyo ang kanyang buhay para lamang sa isang demonyo na maaaring pumatay sa kanya balang araw. Ngunit dahil nabulag ng pag-ibig, tuluyan niyang binaliwala ang babala ni Chisia at nanatiling determinadong iligtas si Sarah. Sa huli ay pumayag si Chisia na tulungan siya, pagkatapos ay nagsagawa sila ng isang espesyal na ritual na maaaring magdala sa kanya sa mundo ng demonyo. Binigyan siya ni Chisia ng makapangyarihang espada at sinabihan siyang magmadaling lumabas sa mundo ng demonyo pagkatapos mailigtas si Sarah, dahil kung hindi ay makukulong siya doon magpakailanman.
Para mapaikli ang kwento, nakarating na sa wakas si Chai Chen sa mundo ng demonyo at nahanap niya si Sarah na nakakulong sa isang salamin. Nagulat ito nang makita siya doon lalo na nang malaman niyang handa siyang pumasok sa mundo ng demonyo para lang iligtas siya. Ginamit niya ang makapangyarihang espada ni Chixia para palayain si Sarah mula sa kulungan. Gayunpaman, nang malapit na silang umalis ay isang grupo ng mga demonyo ang biglang humarap sa kanila at naglunsad ng isang agarang pag-atake. Sa sandaling yun ay lumitaw si Shuang at tinulungan sila. Sinabihan niya silang umalis habang nakikipaglaban siya sa mga tauhan ng hari ng demonyo. Sa huli ay nagawa ni Chai Chen at Sarah na makaalis sa mundo ng demonyo. Gayunpaman, biglang sumulpot sa harapan nila ang isang higanting batong demonyo na walang iba kundi ang hari ng demonyo. Di nagtagal ay naghanda si Chixia na harapin ang pag-atake ng hari ng demonyo, ngunit mabilis siyang nabigla sa malaking pagkakaiba ng kanilang lakas. Sa oras na yun ay dumating si Hua at tinulungan siyang makipaglaban sa hari ng demonyo. Sa lakas ng kanyang spell paper, nagawa ni Hua na makaligtas sa pag-atake ng hari ng demonyo. Sinamantala ni Chixia ang pagkakataon na makapasok sa katawan ng higanteng demonyo na nagbabalak na atakihin ang puso nito, dahil ito lang ang tanging paraan upang talunin ito. Gayunpaman ang kanyang espada ay hindi kayang tumagos sa puso ng hari, kaya hiniling niya kay Chai Chen na ihagis sa kanya ang libro. Sa kasamaang palad ng ihahagis na ni Chai Chen ang libro ay pinatumba siya ng hari gamit ang isang malaking bato. Nang makitang nasa lupa si Chai Chen at walang magawa, nagpasya si Sarah na kunin ang libro sa kabila ng katotohanan na ang kanyang kaluluwa ay marahas na nanginginig dahil siya ay isang demonyo. Nagawa niyang ihagis kay Chixia ang libro sa parehong oras na ang hari ng demonyo ay nakalaya mula sa spell paper ni Hua. Nang papatayin na sana ng hari sina Sarah at Chai Chen, sinaksak ni Chixia ang puso nito gamit ang kanyang makapangyarihang espada na natatakpan ng pahina mula sa libro. Ang hari ng demonyo sa wakas ay sumabog at namatay, at ang kanilang mga aksyon pagkatapos ay lumikha ng isang portal sa kabilang buhay. Ang lahat ng kaluluwang demonyo kasama si Sarah ay hinigop ng portal. Sinubukan ni Chai Chen na pigilan siya at halos pati siya ay may mabuti na lang at napigilan siya ni Chixia at Hua. Sa oras na yun ay hiniling ni Chixia kay Chai Chen na isuko na si Sarah dahil namatay na siya. Idinagdag pa ni Hua na siya ay muling magkakatawang tao at mabubuhay bilang isang tao kung hahayaan niya itong pumunta sa kabilang buhay. Kahit mabigat ang pakiramdam ay tuluyang binitawan ni Chai Chen ang babaeng mahal niya. Umaasang balang araw ay muli niya itong makikilala. Pagkatapos ay ipinagpatuloy ni Chai Chen ang kanyang paglalakbay sa kabisera upang matupad ang kanyang pangarap na maging opisyal ng estado. Sa huli ay matagumpay na nakapagtapos si Chai Chen at naging isang respetadong opisyal. Habang naglalakad ay naalala niya ang babaeng mahal niya nang may dumaan na nakaputi. Nagtapos ang pelikula na mukhang napakasaya ni Chai Chen nang lumingon sa kanya ang babae. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!